Hindi na ba talaga magbabagong isip mo, Erika? Opo, Nay. Sayang naman ang opportunity kung tatanggihan ko. Hindi naman sa hinahadlangan kung kagustuhan mong makapag-aral sa isang magandang eskwelahan, pero ang iniisip ko lang ang mga maaaring gastos sa mga susunod na buwan. Buti sana kung public lang yung eskwelahan na papasukan mo. Hindi naman siguro malaki ang magiging gastos ko, Nay. Full scholar naman po ako, tsaka mura lang ang bayad dun sa dorm na nakuha ko. Sa pagkain naman, diskarte ko na kung paano. Basta ang habiling ko sa'yo ha, wag na wag kang magpapaligaw hanggang nag-aaral ka. Baka magaya ka sa anak ng kapitbahay natin si Aling Tire. Hala hindi pa natatapos ang isang taon ng kolehiyo. Ayun, umuwing may laman na ang tiyan. Nako, kapag nagkataon masasabunutan talaga kita. Nanay naman, parang hindi mo naman ako kilala. Nung dito nga po ako nag-aaral, hindi naman ako nagpaligaw. Mataas ang pangarap ko na makatapos muna. Wala pa po sa isip ko yung mga ligaw-ligaw na yan at lalong hindi ho ako gagaya sa iba na maagang nagbuntis. Abay, dapat lang talaga. Alalahanin mo ang pinangako mo sa tatay mo bago siya pumanaw. Yun man lang ito pa rin mo. Yun na nga po, Nay. Bukod sa pangako kay tatay, gusto ko rin to pa rin ang pangako ko mismo sa inyo na iaahon ko kayo sa kahirapan. Gusto kong umalis sa lugar na to at mamuhay tayo sa syudad. Pangarap kong makabili kahit simpleng bahay lang. Ay, ang bata nga rin. Mukhang paiiyakin pa yata ako. Basta masaya na ako nakasama kita, Nay. Kahit nga hindi na ako mag-asawa Abay, bigyan mo naman ako ng apo. Salitaan niyang yon ng nanay niya ay natawa si Erika. Alam niya kung gaanong kagusto nito na magkaapo. Hindi man ito sabihin pero alam niya na naiinggit ito tuwing nakikita ang mga apo sa kapatid. Solo lang kasi siyang anak at hindi na pinalad na masundan pa ang pagbubuntis ng nanay niya. Ang kwento pa ni Aling Lydia, 4 na taon bago ito nagbuntis simula ng nag-asawa. Nagpaalaga lang ito sa manghihilot kaya sinwerteng nakabuo. 3 sana ang pangarap na anak ni Aling Lydia pero sa kasamaang palad ay hindi siya nabiyayaan ng 2 pang supling. Nang ipinanganak ni Aling Lydia si Erika ay todo alaga ito sa babae. Ayaw niyang nasusugatan ito o nadatapuan man lang ng lamok. Halos lahat ng pag-iingat ay ginawa niya para sa anak. Kaya ngayon na nasa 8 gulang na ito ay tila nahihirapan siya na isiping mawawalay sa kanya ang anak. Mataas ang pangarap ni Erika. Ayaw nito mag-aral sa public school sa kolehiyo sa baryo nila. Hindi niya nga alam na nag-take ito ng entrance exam sa isang private school sa bayan nila. Dahil likas na matalino si Erika kaya walang kahirap-hirap na pumasa ito at maswerteng nakakuha ng full scholarship. Noong una ay gustong tumanggi ni Lydia sa gusto ng anak pero bigla niyang naisip na doon masaya ang anak niya kaya pagbibigyan niya kung ano ang gusto nito. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nalalapit na rin ang araw ng pag-alis ni Erika. Namili na sila ng mga gamit na gagamitin nito sa eskwela, uniform at sapatos. Ano pat excited na ang dalaga na dumating ang unang araw ng pasukan. Araw ng linggo. Yon ang nakatakdang araw na aalis na si Erika. Kailangan niya pang ayusin ang kwarto na tutuluyan niya. Magkasama ang mag-ina na bumiyahe ng araw na yon. Gusto rin kasing makita ni Lydia ang itsura ng kwarto na tutuluyan ng anak. Gusto rin niyang makasigurado na safe ang lugar. Pagdating sa dorm ay sinalubong at binati sila ng makakasama niya sa kwarto na si Laika. Walang inaksayang oras ang mag-ina. Inayos nila ang kamang tutulugan ni Erika at inayos na rin sa cabinet ang mga gamit niya. May dala rin siyang maliit na rice cooker at initan ng tubig. Hapon na nang magpaalam si Aling Lydia na uuwi na. Paano? Maiwan na kita rito. Mag-iingat ka at ayusin mo ang pag-aaral mo ha. Tuwing Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase mo, umuwi ka sa atin. Dali mo ang mga labahin mo para malabahan ko yan. Opo, Nay. Tatandaan ko po lahat ng habilin niyo. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin dito ngayon Siya, sige. Ako lalakad na para hindi ako gabihin. Tawagan mo ko kapag may problema o kailangan ka ha.
Wag na po kayo masyado mag-alala sa akin, Nay. Kayang-kaya ko na pong sarili ko. Nang makaalis ang ina ay nahiga sa kama si Erica. Medyo napagod siya sa biyahe at ginawang paglilinis. Magkaklase siguro tayo. Ano bang course na kinukuha mo? Accounting ang major ko. Ikaw ba? Pareho lang pala tayo. Malayo rin ang lugar na pinanggagalingan ko kaya kahapon pa lang nandito na ako. Dalawa lang ba tayo sa kwartong to? Oo. Sabi ni Ate Lisa, 2 lang daw ang titira bawat kwarto. Mas okay na yun. Ayoko rin ng masyadong maraming kasama sa kwarto. Lalo na kung matapat na malikot pa ang kamay ng makakasama mo. Sa bagay, tama ka. Mas okay na nga na 2 lang tayo rito. Bukas 8:00 ang unang klase ko. Excited na akong pumasok. Ako rin. Iniisip ko nga, ano kayang mangyayari sa akin sa pag-aaral ko rito? Sana mababait ang maging kaklase natin, no? Nung high school kasi, lagi akong binubuli ng mga kaklase ko. Bakit naman? Hindi ko alam, dahil siguro sa itsura ko. Kaya hindi masaya ang high school days ko eh. Matured na mga college student ngayon. Mahiya nga sila kung mangbubuli pa sila. Ay, sana nga maging maayos ang pag-aaral ko dito dahil kung hindi, mapipilitan akong lumipat. Ayoko na maranasan yung anxiety ng bullying. Sa narinig ay nakaramdam ng awa si Erica sa babaeng kasama. Hindi siya magaling sa mga salita kung paano mag-comfort ng tao. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na si Erica. Nagsaing na siya at nagluto rin ng ulam. Nag-init ng tubig para magtimpla ng kape. Kailangan niyang kumain bago pumasok. Isa yon sa mahigpit na bili ng nanay niya sa kanya. Nang matapos sa pagluluto ay naligo na siya. Ang sabi ni Laika sa kanya, madalas mahaba ang pila sa banyo ng dorm. Para maiwasan ang pila, kaya naman nauna na siyang maligo. Habang nakatapis pa ng tuwalya ay ginising na niya si Laika para may kasabay siyang kumain. Parang ang aga mo yatang nagising. Inunat-unat ni Laika ang 2 braso saka tinatamad na bumangon habang si Erica naman ay nagsisimula ng magbihis. Sanay talaga akong nagigising ng madaling araw eh. Tara, kumain muna tayo, sabayan mo na ako. Kasya naman sa ating 2 tong niluto ko. Hala, nakakaya naman. Sinali mo pa ako sa niluto mo. Hayaan mo, babayaran kita mamaya. Anong babayaran? Hindi na kailangan, no? Ikaw na lang ang bumili ng ulam natin mamayang tanghali. Itong kanin na sinaing ko, kasya to hanggang tanghalian. Uy, maraming salamat ah. Napakabait mo naman pala. Pagkain yan, hindi dapat pinagdadamot. Tara na, kain na tayo. Pagkatapos kumain ay nauna nang nagpaalam si Erica kay Laika na mauuna nang pumasok. Hahanapin pa kasi niya ang room niya para sa unang klase ng araw na yon. May ibang mga subject na magkaklase sila pero sa tanghali at sa hapon pa yon. 10:00 ang susunod na klase na nakalagay sa schedule ni Erica. Pagkatapos hanapin ang nasabing room ay nagmamadali siyang pumasok at naupo sa unahan. Maya-maya may lalaki ring pumasok at naupo sa tabi niya. Miss, wala namang nakaupo rito, no? Nilingon ni Erica ang nagsasalita. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Matamis na ngumiti yun sa kanya kaya nakaramdam siya ng hiya. Walang nakaupo dyan. Tabi tayo, ah. Kiming-tango na lang ang naisagot ni Erica. Kinuha niya ang libro sa bag at nagbasa para mawala ang atensyon niya sa lalaking katabi. Malaya niya ring naaamoy ang pabango nito, isa sa bagay na nagpapadistract sa kanya. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga kaklase niya. Nagulat pa siya nang tinapik ni Laika sa balikat. Akalain mo yun? Magkaklase tayo sa subject na to. May nakaupo na ba dyan sa tabi mo? Nilingon ni Erica ang bandang kanan niya. Wala namang nakaupo ron kaya pinaupo na niya si Laika. Eksakto dumating na rin ang professor nila. Pagpasok ng lalaking nakasalamin ay dumiretso yun sa harap ng whiteboard para isulat ang pangalan nito. I'm Vince Gumatay. Ako ang instructor ng lumabas sa mga estudyante. Erica,
May klase ka pa ba pagkatapos nito? Wala na. Mamayang 1:30 na ulit ang susunod kong klase. Ah, parehas pala tayo. Sakto, nagugutom na ako. Lunchtime na rin naman. Tara, samahan mo akong bumili ng ulam. Sa dorm na tayo kumain. Sige ba, may alam ka bang bilihan dito? Yung mura lang sana pero masarap. Maraming bilihan dyan sa labas ng school. Sabay na napatingin sina Erica at Laika sa lalaking nagsalita. Gusto nyo samahan ko kayo? Okay lang naman sa amin, di ba, Erica? Oo naman. Sabay-sabay na lumabas at naglakad ang tatlo palabas ng school. Pagdating sa isang kantin na itinuro ni Sam, ay bahagya pang nagulat ang dalawa nang makitang marami ng estudyanteng kumakain at nakapila. Namili sila ng ulam at tinake out na lang. Uy Sam, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ha. Babalik muna kami sa dorm, doon kasi kami kakain eh. Pasensya ka na kung hindi ka namin masasabay. Bawal kasi ang lalaking bisita doon. Ayos lang naman ako. Sige na, kumain na kayo at dito na lang din ako kakain. Pagdating sa dorm ay agad na naghain ang dalawa. Habang nagsasandok ng kanin si Laika ay naisip niya ang gwapong mukha ni Sam. Ang bait niya no? Sino? Si Sam! Tsaka feeling ko gentleman siya. Ang cute at ang gwapo pa niya. Unang araw pa lang ng klase, may crush ka na kaagad. Napangiti si Laika saka nahihiyang naupo pasalampak sa sahig. Crush lang naman eh, wala namang masama dun. Itanong mo muna kung may girlfriend. Mga ganong itsura, sure ako taken na. Sabagay may point ka pero nakakahiyang magtanong. Baka gutom lang yan. Tara na, kumain na tayo. Mahaba pang bakanting oras ko. Iidlip din ako. Ang aga mo naman kasing nagising kanina. Buti nga't hindi ka inantok sa klase. At bakit naman ako aantukin sa klase? Lalo na kung magaling ang nagtuturo, buhay na buhay ako niyan. Halata naman, panay nga ang sagot mo kanina. Ako, walang idea pa sa tinuturo ni sir eh. May subject kasi kaming accounting nung high school. Siguro, advantage yun sa tinuturing ni sir kanina. Kailangan nating galingan sa major subject natin. Ang alam ko, may target na grade para dyan para hindi mapalitan ng major natin kung sakali. Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Sinabi sa akin nung nag-enroll ako, kung hindi ako nagkakamali, kailangan 2.5 ang pinaka-target na grade na makuha. Kapag bumaba doon, magpapalit ka na ng major. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Kumunot ang noo ni Laika habang sumusubo ng pagkain. Sasabihin sa'yo yun kapag nagbayad ka na ng enrollment. Wala rin naman akong binayaran ng enrollment. Ano? Teka, bakit ganun? Libre ka? Nakakuha ako ng full scholarship dito kaya siguro kahit piso wala akong babayaran. May budget pa nga ako para sa baon ko. Hala, napakaswerte mo naman kung ganun. Tipid nang umiti si Erica sa katahimik na kumain. Ayaw naman niyang ipagyabang ang tungkol sa scholarship na nakuha niya. Kapag hindi ko alam ang sagot, pakopyain mo ko ha. Loka, tuturuan na lang kita para matuto ka. Pagkatapos kumain ng dalawa ay nagpaalam na si Laika na aalis na. Babalik na siya ng school dahil may klase pa siya. Samantalang si Erica ay nahiga muna para umidlip. Nag-set siya ng alarm para magising. 3:00 ng hapon, yon ang huling klase na papasukan ni Erica para sa araw na yon. Kaklase pa rin niya sina Sam at Laika. Kagaya ng dati ay magkakatabi sila sa unahang upuan. 1 oras lang ang itinagal ng klase nila at pagkatapos nun ay nakaisip na magyaya si Erica. Samahan mo kung mamili sa talipapa kung meron dito. Ano naman ang bibilin mo ron? Yung lulutuing ulam para sa hapunan natin. Gusto nyo samahan ko kayo? May malapit na talipapa rito. Parang lahat na lang yata ng bilihan alam mo sa lugar na to. Taga rito lang kasi ko. Ay sus, kaya naman pala. O sige, samahan mo na kami. Pagkatapos nilang mamili ng mga kakailanganin, ay naglakad pa uwi ang tatlo.
Hinatid pa ni Sam ang dalawang dalaga sa dorm saka siya umuwi. Habang nasa kwarto ang dalawa ay nagsimula ng magluto si Erica habang si Laika naman ay nakadapa sa kama habang abala sa hawak na cellphone. Naririnig ni Erica ang pigil at matinis na tawa ni Laika. Ano bang ginagawa mo't para kang sinisilihan dyan? Katiks ko kasi si Sam. May pagkaabnoy rin tong lalaki na to kung ano-anong sinasabi sa akin. Kinikilig ka naman. Pagbigyan mo na ako. Sa tanang buhay ko ngayon lang naman ako kinilig. Never ka pa nagka-boyfriend? Wala. Sino naman ang magkakagusto sa akin? Bukod sa tigyawatin na, oily pang mukha. Part yan ng pagdadalaga, mawawala rin naman yan. Ikaw ba? Ilan ang naging boyfriend mo nung high school? Wala rin, hindi naman ako nagpapaligaw eh. Hindi yan ang priority ko. Marami tayong gwapong kaklase. Paano kung may manligaw sa'yo? Hindi pa rin pwede. Nangako ako kay inay na uunahin ko ang pag-aaral ko. Napakabait mo naman palang anak. Ang swerte ng magulang mo sa'yo. Swerte rin naman ako sa kanila, kung hindi lang maagang nawala ang tatay ko eh. High school pa lamang si Erica nang mamatay ang ama sa sakit sa atay. Hindi naman palainom ang ama. Sa totoo nga'y wala itong bisyo. Puro pagtatrabaho lang ang ginagawa nito kaya hindi nila alam kung saan ito nakuha ang sakit. Dahil sa kakapusan sa pera kaya hindi nila agad na ipagamot ito. Nang malaman nila ang sakit ay malala na at hindi na kayang maipagamot pa. Naratay sa ospital ang ama ni Erica hanggang sa doon na binawian ng buhay. Bago ito mamatay, ay nangako siya na magtatapos sa pag-aaral at aalagaan ng nanay niya kahit na ano ang mangyari. Kaya ngayon ay wala talaga sa isip niya ang tungkol sa pagbo-boyfriend. Baka mapabayaan niya kasi ang pag-aaral at mawala ang scholarship na iniingatan. Kinabukasan, maaga na namang nagising si Erica. Pagkatapos magluto at mag-asikaso ay chinek niya ang homework na ginawa kagabi. Halos mag-aalas 12 na siya natapos sa ginagawa bago natulog. Nang makapagbihis ay ginising na niya si Laika. Mukhang napuyat din ito sa pakikipag-text kay Sam. Patulog na siya pero naririnig niya pa itong may kausap sa cellphone. Alas 10 na ng umaga nang magkita-kita ang tatlo sa classroom. Kapansin-pansin ang closeness ni Sam at Laika habang si Erica naman ay seryosong nagbabasa ng libro. Natigil siya sa ginagawa ng pumasok ang professor nila. Please get a 1/4 sheet of yellow paper. May quiz tayo ngayon. Nagkukumahog naman ang mga estudyante sa pagkuha ng papel sa mga bag. Maririnig din ang mahinang bulungan nila dahil hindi sila handa para sa surprise quiz na yon. Makalipas ang kalahating oras ay in-announce ng professor nila kung sino ang nakakuha ng perfect score. Palakpakan naman natin si Miss Erica Mendoza dahil siya ang bukod tanging nakakuha ng perfect score. Mukhang nag-review ka, Miss Mendoza. Hindi naman po, sir. Natatandaan ko lang po kung ano yung mga tinuro nyo kahapon. Very good ka dyan. Sa ibang nakakuha ng lowest score, better luck next time. Habang nakatingin si Vince kay Erica ay hindi niya maiwasang mapangiti. Sobrang naa-amaze siya sa dalaga dahil nakikita niyang matalino ito. Nalaman din niya na isa ito sa nakakuha ng full scholarship sa school na tinuturuan. Napansin naman ni Sam ang kakaibang tingin ng professor nila kay Erica. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Walang kamuwang-muwang si Erica dahil abala ito sa pagbabasa ng libro. Natapos ang maghapong yon kaya nagpa siya sina Laika, Erica at Sam na kumain ng merienda. Pakiramdam nila ay na-drain sila dahil sa sunod-sunod na quiz sa bawat subject nila. Halos lahat yata ng score ko sa quiz puro mababa. Kailangan kong bumawi sa susunod. Sa akin, nakapasa naman kahit papano. Okay na ako dun. Basta importante walang bagsak. Kumain na muna tayo. Nagugutom na talaga ako. Sa susunod man libre ka dahil naka-perfect ka sa lahat ng quiz natin. Stock knowledge lang naman lahat yun.
Grabe namang stock knowledge yan. Ganyan ba kalaki utak mo? Bahagyang natawa si Erika at hindi na pinansin ang sinabi ni Laika. Habang hawak ang mga tray na may lamang pagkain, ay naupo na sila sa mesa sa kantin. Maya-maya ay lumapit ang isang tindera sa kanila at iniabot ang isang plato ng carbonara. Nagulat ang tatlo nang sabihin ng tinderang para yon kay Erika. Wala po akong order na ganyan, ate. Sinabi ng tindera na may taong nagpapabigay sa kanya. Walang nagawa si Erika kundi tanggapin ang pagkain dahil bayad na raw yon. Nang tanungin niya kung sinong nagbigay, ay hindi nito sinabi kung kanino galing dahil sekreto lang. Inulan naman siya ng tukso ni Laika. Mukhang may secret admirer na raw siya. Nagpalinga-linga si Erika umaasang baka makita niya ang isa sa mga kaklase o kakilala na posibleng nagbigay ng pagkain na yon, pero kahit anong lingon niya ay pawang hindi pamilyar na mukha sa kanya ang nakikita sa loob ng kantin. Nagkibit balikat na lamang siya at kinain ng pagkain. Hanggang makauwi sa dorm ay hindi pa rin tinitigilan ni Laika si Erika sa panunukso. Hindi naman pinatulan ni Erika ang pambubuyo ng kasama. Sure talaga ako na isa sa mga kaklase natin ang nanlibre sa'yo. Alam mo, Erika, wala namang masama na may magka-crush o humanga sa'yo. Kung akong lalaki, magugustuhan din kita. Bukod sa maganda na, matalino pa. Complete package, kumbaga. Ay, puro kakalokohan. Alam mo, mabuti pa mag-aral ka na lang ngayon para sa susunod makakuha ka naman ng maganda-gandang grades. Oo na, mag-aaral na. Nahihirapan kasi ako sa ibang subject natin Puti pa tong si Sam kung titingnan mo, ang cool lang pero may utak din siya. Malamang kasi nag-aaral din yun at hindi puro cellphone ang inaatupag. Napansin ni Erika nang umuso si Laika. Naupo ito sa kama at kinalkalang bag. Inilabas ang mga notebook at nagsimulang pag-aralan ang mga nakaraang lecture nila. Samantalang si Erika ay nagsimula ng magluto para sa hapunan nila. 6:00 pa lang kasi ng gabi ay kumakain na siya. Ganoon ang oras na nakasanayan niya. Lumipas ang mga araw, hindi maitatanggi na nangunguna si Erika sa lahat ng klase niya. Halos lahat ng professor ay natutuwa at humahanga sa angking galing at katalinuhan niya. Ang iba pa nga ay tinutulungan siya sa ibang mga subject. Hindi naman nahihiya si Erika na lumapit sa mga guro dahil lubos na kailangan niya yon para makatulong sa pag-aaral niya. Isa na rin si Sir Vince sa humahanga sa kanya. Madalas pa nga siyang ibida sa ibang mga kasamahang guro at dean nila. Halos araw-araw ay may nanlilibre ng merienda kay Erika. Hindi pa rin niya matukoy kung sinong lihim na nagtitreat sa kanya. Hindi naman siya makatanggi sa binibigay na pagkain dahil ikakaltas daw sa sahod ng tindera kapag hindi niya yun tinanggap. Alam niya na maliit lang ang sahod ng mga tindera kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang ibinibigay sa kanya. Minsan ay ibinibigay niya na yun kay Laika at Sam. Araw ng Biyernes, pagkatapos ng klase nila ng pang-10:00 ng umaga ay nagulat si Erika nang tawagin siya ni Sir Vince. Pwede ka bang maiwan saglit? May sasabihin lang ako. Sige po sir. Wait lang po at sasabihan ko po yung mga kaibigan ko. Mabilis lumapit si Erika sa dalawang kaibigan. May pagtataka naman sa mukha ng dalawa. Mauna na kayo, pinapaiwan ako ni sir May sasabihin daw siya sa akin. Tungkol naman kaya saan yun? Hindi ko alam Wala rin akong idea kung ano. Tatawagan ko kayo. Hintayin niyo na lang ako mag-lunch ha. Oo, sige. Basta nasa kantin lang kami. Doon kami maghihintay sa'yo. Nang makalabas na ang lahat ng estudyante, tanging sina Erika at Sir Vince na lang ang naiwan sa loob ng room. May gaganapin na quiz bee dito sa school natin. At ikaw ang napili kong maging representative para sa first year. Po? Bakit naman po ako? Ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng estudyanteng na-handle ko rito sa first year. Kapag nanalo ka, bukod sa medal at trophy, ay meron ding cash prize.
Nang marinig ni Erika ang tungkol sa mapapanalo ng pera, ay agad sumagi sa utak niya ang nanay niya. Siyak na matutuwa yon kung sakali. Pag-isipan mo, Miss Erica. Pumapayag na po ako, sir. Sigurado ka. O walang sapilitan dito, ha? Kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Sure po ako, sir. Wala naman pong mawawala kung susubukan eh. Okay, dahil pumayag ka na, sa Monday magsisimula na agad tayo sa pagre-review. Bale ngayon, may ibibigay lang akong ibang reviewer sa'yo. Basahin at pag-aralan mo na lang dahil advantage mo rin ito. Uuwi ka ba sa inyo ngayon? Opo, sir. Para makasama ko naman ng ilang araw ang nanay ko. Napakaswerte ng magulang mo sa'yo dahil ginagalingan mo talaga sa pag-aaral. Hindi na ako magtataka kung isa ka sama-sama sa Dean's Lister. Basta panatilihin mo lang na matataas ang marka mo. Maraming salamat po, sir. Kapag kailangan mo ng tulong lalo na sa ibang subjects, you can count on me. Pwede kitang pahiramin ng mga libro. Kung nahihirapan ka sa mga lectures and homeworks, pwede ka magpaturo sa akin. Talaga po, sir? Oo naman. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo? O siya, sige. Baka nagugutom ka na. Lunch break na, kumain ka na muna. Sasabihan na lang kita sa Monday kung anong oras tayo magre-review. Pero mas maganda kung pagkatapos ng lahat ng klase mo para focus ka. Okay po, sir. Tatandaan ko po yan. Nang maiabot ni Sir Vince ang ilang papel kay Erika, ay lumabas na rin ito sa classroom. Nagmamadali siyang pumunta sa kantin. Pagdating doon, ay naabutan niya ang dalawa na masayang nagkukwentuhan. Hinihingal na naupo si Erika sa harapan ng dalawa. Ikwento mo naman kung ano na pag-usapan niyo ni sir. Ayun, ako ang napili niya para ilaban sa quiz bee dito sa school. Medyo kinakabahan nga ako pero pumayag ako. Sayang din yung cash prize kung sakali eh. Sisiw lang sa'yo yan. Pupusta ako na mananalo ka. Siyempre naman, ubod ng talino kaya ng kaibigan natin. Tara na, umorder na tayo para makakain na. Sagot ko ng lunch natin ngayon. Yun oh, minsan lang man libre yan kaya sulitin na natin. Pagkatapos ng lahat ng klase ni Erika ay nagmamadali siyang nag-impake. Uuwi siya sa kanila at siyak na aabuti na siya ng gabi sa daan. Nang masiguro na kumpleto na ang lahat ng dadalhin ay nagmamadaling nagpaalam si Erika kay Laika. Halos 8:00 na ng gabi nang dumating si Erika sa bahay nila. Sinalubong siya ng ina at agad na ipinaghain. Parang kabigat naman yata nitong mga dala mo. May mga dala po kasi akong libro, Nay. Malapit ng midterms kaya kailangang magsunog ng kilay. Kumusta ka naman ba doon? Anong nangyayari sa pag-aaral mo? Ayos naman po, Nay. Ipagdasal niyo po ako na sana manalo sa sinalihang quiz bee. Oy, syempre, pagdarasal ko yan. Alam ko naman na mananalo ka. Basta galingan mo at gawin mo ang best mo. Tara, kumain na muna tayo. Nagluluto ako ng paborito mong tinolang native na Tagalog na may dugo. Baka hindi ka na nakakakain ng maayos dun, kaya kahit dito man lang bumawi ka ng kain. Wow! Ang sarap naman ng ulam. Mukhang mabubundat ako ngayon ah. Kumain ka ng kumain. Etong sawsawang patis na may sili. Maganang kumain ang mag-ina. Wala ring puknat sa kwento si Erika. Halos lahat ng nangyayari sa kanya sa loob ng 1 linggo ay ikinuwento niya sa ina. Labis namang natutuwa si Lydia dahil nakikita niyang nag-aaral ng mabuti ang anak. Nakahiga na si Erika sa kama niya. Kakatapos lang niyang gawin ang ibang homeworks niya. Hinihilot-hilot niya ang sentido habang mariing nakapikit. Maya-maya ay napadilat siya dahil naramdaman niyang nagva-vibrate ang cellphone niya. Nabasa niya ang pangalan ni Sam sa screen. Hello, Sam. Napatawag ka. Wala naman. Gusto ko lang ng kakwentuhan. Buti gising ka pa. Oo, kakatapos ko lang gawin yung ibang homeworks ko. Napakasipag mo naman. Imbis na nagpapahinga ka muna. Ayoko lang matambakan ng gawain. Re-reviewin ko pa kasi yung binigay ni Sir Vince sa akin eh. May tanong ako sa'yo, Erika.
wala ka bang ibang napapansin kay Sir Vince? Kumunot ang noo ni Erica. Umayo siya ng higa at nagkumot. Paano may napapansin? Madalas kasi ibang tingin niya pagdating sa'yo eh. Hoy, Sam! Hindi magandang isipin yan sa prof natin napakabait kaya ni sir. Kung sa mabait, mabait naman talaga. Napansin ko lang naman na iba ang ngiti niya kapag nakatingin sa'yo. Saka, nalaman ko, binata pa pala yun si Sir. Kung ano-anong iniisip mo, baka naman dahil natutuwa siya sa akin kaya ngumingiti siya. Alam mo, bawal magkagusto ang prof sa estudyante niya. Tsaka ko alam ni sir ang bagay na yan. Pasensya ka na, Erica. Siguro marumi lang ang isip ko. Magpahinga na nga tayo, makabawi man lang ng tulog. Good night, Sam. Good night din, Erica. Nang gabing yon ay hindi agad nakatulog si Erica. Bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Sam. Wala naman siyang nararamdaman o nakikitang kakaiba sa professor nila. Katunayan ay napakabait nito at never namang nambastos isa man sa kanila ng mga kaklase niyang babae. Araw ng Lunes, pasukan na naman. Nang matapos si Erica sa lahat ng klase niya para sa maghapong yon, ay nagkita sila ni Sir Vince sa isang room sa 3rd floor. Doon nagsimula na nag-aral at nag-review ang dalawa. Habang nagsasalita si Vince ay hindi maiwasang tumitig ni Erica sa guro. Kinikilatis niya ng pasimple ang itsura nito. Napansin naman ni Vince na tila wala sa focus ang kaharap na estudyante. Saan kaya nakarating ang utak mo, Miss Erica? Mukhang tulala ka yata. Nagulat naman si Erica sa narinig kaya umayo siya ng upo at nahihiyang iniwas ang tingin sa guro. Kailangan nating mag-focus sa pinag-aaralan natin. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. May gumugulo ba sa isip mo? May problema ka ba? Pwede mong i-share sa akin yan. Pag-usapan natin para gumaan ang pakiramdam mo. Naku, sir. Wala po akong problema. Tinitigan ni Vince ang dalagang estudyante. Hindi yon makatingin ng diretsyo sa kanya. Unang araw pa lang ng pag-aaral na ginagawa natin pero wala ka na sa focus. Sorry po, sir. Bigla lang po akong may naisip. Hindi na po mauulit, sir. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaral. Sa pagkakataong yon ay pinilit ni Erica na ibalik sa normal ang sarili. Kung bakit kasi gumugulo naman bigla sa utak niya ang sinabi ni Sam tungkol sa lalaking guro. Nang titigan niya ito ay napansin niyang mukhang bata pa si Sir Vince. Siguro dahil sa binata pa ito o baka dahil sa mga ginagamit sa balat. Napansin din niya na gwapo ang nasabing guro. Naisip niya kung bakit ito umabot sa edad na 40 pero walang asawa. Para hindi muling mapagalitan ay inalis muna niya ang gumugulo sa isip. Nag-focus siya sa itinuturo ni Sir Vince. Pagkatapos nito magturo ay binigyan siya nito ng sasagutan. Natuwa naman ang guro sa kanya dahil na-perfect niya ang lahat ng katanungan. Hanggang dito muna tayo ngayon, Miss Erica. So far, okay naman. Very good ka dahil wala kang mali kahit isa. Bukas ulit ha. Magkita na lang tayo dito ulit sa room 305 pagkatapos ng last na klase mo. Thank you for today at mag-iingat ka. Maraming salamat din po, Sir Vince. Inayos na ni Erica ang gamit at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Gusto niya na ring makabalik sa dorm para makapagpahinga. Pagdating ni Erica sa kwarto ay agad siyang nagbihis. Naabutan niya si Laikang nagluluto ng ulam nila para sa gabing yon. Late na yata kayo natapos ni Sir Vince. Oo, medyo madugo yung tinuro niya ngayong araw eh. Unang araw pa lang ngayon, paano pa sa mga susunod? Kaya nga, sabagay, gano'n naman talaga sa Quizby. Nung high school nga ako, 3 librong pinag-aaralan ko. Ay, mag-relax ka na muna dyan. Ako nang bahala rito sa pagluluto. Umidlip ka na kaya muna. Gisingin kita pagluto na to. Maraming salamat, Laika, dahil ikaw nang sumulo sa mga gawain ko. Ano ka ba? Okay lang, no?
Ang totoo nga, ako'y nahihiya sa'yo dahil ikaw ang laging nagluluto. Yung pagluluto na ginagawa mo sa umaga, malaking bagay na yun, no? Hayaan mong paminsan-minsan tulungan naman kita. Sige, ikaw na munang bahala dyan. Sarapan mo yan, ha? Oo, para sa'yo sasarapan ko. Makakalimutan mo ang pangalan mo sa sobrang sarap. Natawa ng mahina si Erica saka nahiga sa kama. Hindi pa man nagtatagal ay agad siyang iginupo ng antok. Hindi alam ni Erica kung gaano siya katagal nakatulog. Basta noong ginigising siya ni Laika para kumain ay hindi niya magawang bumangon dahil sa sobrang antok na nadarama. Hinayaan na lang siya ni Laikang makapagpahinga. 4:00 ng madaling araw nang magising si Erica. Nagulat pa siya dahil nagtuloy-tuloy ang tulog niya. Nang marinig na kumakalamang sikmura ay bumangon siya para initin ng kanin at ulam. Nagtimpla na rin siya ng kape at kumain. Pagkatapos kumain ay kinuha niya ang mga libro at notebook at nagbasa-basa. Eksakto 6:00 ng umaga ay naligo na si Erica. Hindi na siya nagluto ng pagkain para sa almusal dahil may natira pa namang pagkain sa niluto ni Laika kagabi. Maya-maya ay ginising na niya ang kaibigan. Naging routine na rin niya ang gisingin ito dahil kung hindi niya gagawin ay laging late magigising si Laika. Lagi na rin kasing hating gabi kung matulog ito. Pagdating ni Erica sa library ay nakita niya si Sam na nakatayo sa harap ng bookshelf na parang may hinahanap. Tahimik niyang nilapitan ito at ginulat. Laika, papasok na ako. Ikaw na bahala rito, ha. May natira pa akong pagkain dyan. Ubusin at kainin mo na lang. Ang aga mo naman yata nagising. Para ka namang bago ng bago. Alam mo namang maaga talaga ako nagigising. Sige na, at pupunta pa ako sa library dahil may kailangan akong hiramin na libro doon. Magkita na lang tayo mamaya, ha. Okay, sige. Ingat ka. Oh, ang aga mo yata ngayon. Ikaw nga ang maaga. Kailangan kong gumawa ng research paper para sa isang subject ko eh. Gusto mo tulungan na kita? May klase ka pa, di ba? Maaga pa naman eh. Ikaw ang bahala. Hindi ako tatanggi sa inaalok mong tulong. Tinulungan nga ni Erica si Sam. Hindi nga lang natapos dahil inabutan siya ng oras. Malapit nang mag-8:00 nang magpaalam siya sa lalaki dahil baka mahuli siya sa unang klase niya. Halos lakad-takbo ang ginawa ni Erica. Pag-akyat ng hagdan ay may nabangga pa siya. Tumilapon ang mga librong hiniram niya sa library. Nagmamadaling pinulot yon ni Erica. Nagulat pa siya nang mapagsino ang taong nag-abot ng 2 libro sa kanya. Sa susunod, mag-iingat ka, Miss Erica. Naku, Sir Vince, kayo pala yan. Sorry po, nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Ikaw ang baka nasaktan. Hindi naman po. Sige po, dito na ako. Nagmamadali po kasi ako. Baka maliit na ako sa klase ko. Nagpatuloy sa pagtakbo paakyat ng hagdan si Erica. Napangiti na lang si Vince habang nakatanaw sa papalayong estudyante. Tanghalian na nang ayain ni Sam sina Laika at Erica. Para makabawi sa tulong nito sa kanyang umaga ay inilibre niya si Erica. Tumatanggi ang babae pero hindi ito hinayaan ni Sam. Ang totoo ay may lihim siyang pagtingin kay Erica. Ayaw lang niyang aminin dahil napag-alaman niya kay Laika na hindi nito priority ang pagbo-boyfriend. Halos lahat ng tungkol dito ay kay Laika niya nalaman. Kinaibigan niya ang babae para makakuha ng mga impormasyon tungkol kay Erica. Siguro ay hihintayin na lamang niya na makatapos sila bago siya magpaalam na manliligaw sa babae. Sa ngayon ay nagkakasya na muna siya sa kaibigan lang ang turing sa kanya. Gabi, pagkatapos kumain ng hapunan nila Laika at Erica ay nagpasya silang sabay na mag-aral. May exam sila kinabukasan kaya kailangan nilang magsunog ng kilay. 11:00 na nang matapos sila sa ginagawa. Nakaramdam na ng antok si Erica habang si Laika ay nag-aayos pa ng gamit. Nauna nang nagpaalam si Erica na magpapahinga na. Pagkahiga niya ay tiningnan niya muna ang cellphone. Madalas kasi ay may text pa ang ina sa kanya.
Hindi nga siya nagkamali dahil nabasa nga niya ang text nito na nagsasabi at nagpapaalala na huwag siyang magpupuyat. Binasa rin niya ang text messages na galing kay Sam. Tinatanong nito kung nag-review na ba siya para sa exam bukas. Hindi na siya nag-abala pang mag-reply dahil nararamdaman niyang bumabagsak na ang mga mata niya. Ibinaba na niya ang cellphone at pumikit na. Kinabukasan, kagaya ng dati, maagang nagising si Erica. Maaga rin siyang nag-asikaso para pumasok. Pagdating sa school ay nadatnan niya ang ibang classmates na abala sa pagre-review. Tahimik siyang naupo sa upuan at muling nagbasa. Ilang sandali pa ay dumating ang professor nila. Isa-isa silang binigyan ng test paper. Natuwa si Erica dahil halos lahat ng tanong ay napag-aralan niya. Nang matapos sa pagsagot ay tumayo na siya at ibinigay sa guro ang papel. Mabilis naman yung tsinikan at hindi na nagtaka pa ang guro dahil nakakuha siya ng perfect score. Ngumiti siya kay Erica at sinabing pwede na siyang lumabas. Dahil maaga pa naman para sa susunod na klase, ay naisip niyang tumambay muna sa kantin. Bumili siya ng ice choco at muling nag-review. Tama na sa kaka-review. Sigurado ko mape-perfect mo na naman ng exam natin. Nilingon ni Erica ang pinagmulan ng tinig. Ikaw pala yan, Sam. Nakapag-review ka na ba sa accounting? Oo naman. Madaling araw na nga yata ako natapos sa pagre-review. Midterms kasi ngayon kaya kailangan makabawi pa sa grades. Konti na lang at matatapos ng first sem. Bakasyon na natin. Bago natin isipin ang bakasyon, yung finals muna ang pagtuunan natin ng pansin. Tsaka naman ako na makakapasa tayo. Lalo na ikaw. Baka puro uno ang grades mo. Imposible naman yun. Siya nga pala, Erica. Malapit na ang fiesta dito. Pwede ba kitang yayain na mamasyal sa perya pagkatapos ng midterms natin? Oo naman. Kailan ba yan? Kung kailan ka libre. Sa susunod na buwan pa ang fiesta dito pero may peryahan na kaya anytime pwede tayo pumunta dun. Hindi ba natin isasama si Laika? Okay lang ba kung hindi muna? Nahihiyang kumamot sa batok si Sam. Baka kasi kung ano ang isipin ng dalaga sa pagtanggi niyang isama nila si Laika. Okay lang naman sa akin, kaya lang baka kasi magtampo yun. Ako nang bahala kay Laika. Pwede ko naman siyang yayain sa ibang araw eh. Basta wala nang bawian ha. Pumapayag ka na, di ba? Oo nga, basta libre mo ako ha. Pagkatapos ng midterm exam ay lumabas nga ang dalawa. Gabi yun ng Huwebes nang magpunta sila sa peryahan. Ang daming tao, kaya lalong naengganyo ang dalawa na maglaro sa color games at sumakay sa rides na naroon. Ano pa at napuno ng saya ang gabing yon para sa dalawa. Hindi naman unang beses ni Erica na magpunta sa ganoong pasyalan. Tuwing nalalapit na rin ang fiesta sa kanila ay meron ding peryahan. Lubhang malaki nga lang ang perya dito kesa sa kanila. Mas maraming pagpipilian kung anong gusto mong laruin. Mas maraming iba't ibang rides na hindi lang pang bata, kundi pang matanda rin. Ano, nag-enjoy ka ba? Sobra! Feeling ko nakapagpahinga ako sa stress ng pag-aaral eh. Masyado mo yatang sinasagad ang sarili mo. Isihan mo lang. Malapit na yung sasalihan kong quiz bee kaya triple kayod ako sa pag-aaral ngayon. Ang goal ko talaga manalo. Alam kong mananalo ka. Ngayon nga lang, panalo ka na sa puso ko. Anong sabi mo? Kunot noong tumitig si Erica sa binata. Natawa naman ng mahina si Sam saka binawi ang sinabi. Wala yun. Ang sabi ko, sa susunod pumunta tayo ulit dito. Oo ba? Basta ba libre mo ko eh. Teka, nagugutom ka ba? Tara, kumain tayo. May binibilan ako masarap na siopaw dito eh. Nang makaramdam ng pagod ang dalawa ay hinatid na ni Sam si Erica sa dorm nito. Pagpasok sa kwarto ay seryosong mukha ni Laika ang bumungad kay Erica. Saan ka galing? Kanina pa kita tinetext sa tinatawagan pero hindi ka sumasagot.
Naku, sorry naman. Hindi ko napansin dahil maingay sa peryahan kanina Nakasilent ang cellphone ko. Nag-date kayo ni Sam? O hindi Nagyaya lang siyang mamasyal sa perya dahil malapit na raw yung fiesta dito. Date pa rin ang ginawa niya dahil dalawa lang kayong lumabas. Magkibigan lang kami ni Sam. Para sa'yo, magkaibigan lang kayo. Sa kanya, sure ako na may gusto yan si Sam sa'yo. Hindi lang niya maamin kasi baka nahihiya o natatakot na i-reject mo. Alam mong wala akong time pagdating sa ganyang bagay, no? Kung ako sa kanya, ipaling na lang niya sa iba'y nararamdaman niya kung totoo ngang meron. Kawawa naman si Sam. Hindi pa nga nagtatapat, mukhang nabasted na. Pagkasabi ni Laika ay sinabayan ng malakas na halakhak. Hindi na kumibo si Erika at nagbihis na ng pambahay. Nang nakahiga na siya ay hindi pa rin tumigil si Laika sa pangungulit sa kanya. Uy, magkwento ka naman kung ano nangyarit ginawa niyo sa perya. Naiingit ako kasi hindi niyo ako sinama. Sabi ni Sam, ikaw raw ang susunod na yayayain niya. Talaga? Naku, sana totoo nga yan. Baka mamaya bluff lang. Matulog na tayo't inaantok na ako. Bukas pahirapan ka na namang gisingin. Oo na, matutulog na. Tumagilid ng higa si Erika habang yakap ang isang unan. Inabot niya ang cellphone na nasa ulunan at binasa ang text ni Sam. Tinatanong nito kung gising pa siya. Nag-reply naman siya na matutulog na. Hindi na niya hinintay na mag-reply ang lalaki. Binitiwan niya na ang cellphone at ipinikit ang mga mata. Kinaumagahan, habang nasa klase ay nakaramdam ng biglaang pagkahilo si Erika. Kahit anong pakikinig niya sa professor nila ay hindi siya makapag-focus. Hinilot-hilot niya ang sentido baka sakaling mawala ang hilo niya. Nakakaramdam din siya na parang may umiikot sa sikmura niya. Dali-dali siyang nagpaalam sa guro para pumunta sa CR. Pagdating doon ay diretso siya sa lababo at isinuka ang kinain noong umaga. Halos bumaliktad ang bituka niya sa kakasuka. Nang mahimasmasan ay naghilamos at nagmumog siya. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi naman panis ang nakain ko kanina. Saglit pang nanatili sa loob ng banyo si Erika. Pinapakiramdaman niya ang sarili. Nakakaramdam pa rin siya ng hilo. Pagbalik niya sa room ay napansin siya ng guro nila. Tinatanong nito kung ayos lang ba siya. Sumagot siya na nakakaramdam siya ng hilo at isinuka niya ang kinain niya. Sinabihan siya ng guro na pumunta sa klinik para masuri kung ano ang nararamdaman niya. Sa tulong ng kaklaseng nagmamagandang loob ay naihatid siya sa klinik. Pagdating doon ay agad naman siyang inasikaso ng nurse. Pinahiga siya at binigyan ng gamot. Nakatulog si Erika at tanghali na nang magising. Pakiramdam niya ay lalong sumama ang pakiramdam niya. Kahit nahihilo ay pinilit niyang maglakad. Naghabilin siya sa isang kaklase na hindi muna makakapasok dahil masama ang pakiramdam niya. Hindi na siya nag-abalang hanapin pa si Laika. Nag-text na lang siya dito na babalik sa dorm para makapagpahinga. Pagdating sa kwarto nila ay halos pabagsak na nahiga si Erika sa kama. Labis namang nag-aalala si Laika nang mabasa ang text ni Erika sa kanya. Sinabi niya rin yon kay Sam kaya pati ang binata ay nag-alala rin. Pagkatapos ng klase ay bumili si Laika ng mainit na lugaw sa karinderya. Pagdating sa dorm ay pilit niyang ginigising si Erika para kainin ang dala niya. Tiyak niyang hindi pa ito kumakain ng tanghalian. Halos hindi naman maimulat ni Erika ang mga mata. Umuungo lang ito habang nakapikit. Kinuha ni Laika ang thermometer sa bag at inipit sa kilikili ng kaibigan. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Nahamugan ka yata kagabi kaya ka nagkasakit ngayon eh. Hindi naman siguro. Ang taas ng lagnat mo. Teka, lalabas lang ako para bumili ng gamot. Pagkabili ni Laika ng gamot ay naabutan niya na muling natutulog si Erika. Bahagya pang nakabuka ang bibig nito. Gising na, Erika. Kailangan mo kumain para makainom ka na ng gamot.
Ininit ni Laika ang biniling lugaw para mainitan ng sikmura ng kaibigan. Kahit ayaw pang magmulat ng mga mata ay pinilit ni Erika na maupo sa kama. Inalalayan siyang pakainin ni Erika dahil nanghihina pa rin siya. Sinubuan siya nito at pagkatapos ay pinainom ng gamot. Tinulungan din niyang magbihis si Erika ng ternong pajama. Hindi na niya inalis ang medyas sa mga paa nito dahil nakapa niyang parang yelo yon sa lamig. Pinahiga na niya si Erika at dinikitan ng cool fever sa noo para kahit papano'y mabawasan ang init nito sa katawan. Nang matapos asikasuhin ni Erika ay saka naman kumain ng hapunan si Laika. Habang kumakain nga ay tumunog ang cellphone niya. Hello, Laika? Kumusta si Erika ngayon? Natutulog siya eh. Pinakain at pinainom ko na siya ng gamot. Sana nga bumaba ng lagnat niya. Biglaan naman yata ang pagkakasakit niya. Mabuti na lang din walang klase kanina si Sir Vince. Absent din daw at may sakit. Uso na ba ngayon? Feeling ko over-fatigue tong tumama kay Erika. Wala kasing tigil sa kakaaral eh. Di pa napapahinga. Hindi na rin siya nakauwi ngayon. Baka mag-alala ang nanay niya. Tatawagan ko mamaya para sabihin na may sakit si Erika. Baka kasi magtaka yun kung bakit hindi to nakauwi. Ikaw na muna ang bahala kay Erika ha. Every 4 hours painumin mo siya ng paracetamol. Okay, masusunod. Bantayan mo rin at punasan mo ng basang towel ang mga leeg, muka at braso. Makakatulong yun para bumaba ang lagnat niya. Mamaya gagawin ko yan. Sige na, tatapusin ko na muna yung pagkain ko. Nang matapos ang tawag ay nagpatuloy sa pagkain si Laika. Eksakto natapos siya ay narinig niyang nagva-vibrate naman ang cellphone ni Erika na nasa bag. Agad niyang hinalungkat yon at sinagot. Hello, Erika! Nasaan ka na ba? Anong oras na wala ka pa rito sa bahay? Hello po, Nay Lydia. Si Laika po to yung kasama ni Erika dito sa dorm. Hindi po siya makakauwi dahil may sakit po siya. Ano? Nasaan siya ngayon? Nandito po nakahiga, natutulog po. Huwag po kayo mag-alala dahil ako naman po yung nag-aalaga sa kanya. Hindi kaya nalipasan ng gutom ang batang yan kaya nagkasakit? Ay, malabo hong mangyari yun. Lagi nga po nasa oras ang kain namin dito. Nag-aalala tuloy naman ako sa batang yan. Hindi ako sanay na nagkakasakit yan dahil hindi naman yan sakitin. Gagaling din hutong si Erika. Dasal lang po tayo na bumuti ang pakiramdam niya agad. Ikaw na munang bahala sa anak ko ha. Kapag may nangyari o kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Sabihin mo sa kanya na tawagan niya ako bukas ha. Okay po, Nay. Makakarating po. Nang matapos ang tawag ay pumunta si Laika sa banyo para kumuha ng tubig. Pagkapiga ng towel ay sinimulan niyang punasan ang katawan ni Erika. Ay grabe, napakainit ang singaw ng katawan mo. Muntik na ako mapaso Nanatiling nakapikit at tulog si Erika. Nang matapos sa ginagawa ay nahiga si Laika sa kama at nilibang ang sarili sa cellphone. Mayat mayay tinitingnan niya si Erika. Chinecheck din niya ang temperatura nito pero nananatiling mataas pa rin ang lagnat. Halos madaling araw na nang makatulog si Laika. Ayaw pa sana niyang matulog pero hindi na kaya ng mga mata niya na manatiling mulat sa magdamag. Kinabukasan ng umaga nagising na si Erika. Pakiramdam niya ay may mabigat na nakadagan sa buong katawan niya. Masasakit ang mga balikat, likod at dugtungan ng mga buto. Pinilit niyang tumayo pero parang walang lakas ang mga paa at binti niya kaya natumba siya sa sahig. Yung lakas ng kalabog ang nagpagising kay Laika. Nagulat pa siya nang makita na nakasalampak sa sahig si Erika. Dali-dali siyang bumangon para tulungan itong makatayo. Parang malulumpo na yata ako. Walang lakas ang mga paa at binti ko. Uy, wag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag ka muna kasing kumilos dahil mahina ka pa. Kahit nahihirapan ay pinilit itayo ni Laika si Erika. Pinaupo niya ito sa kama. Kumusta ba pakiramdam mo? Nilalagnat ka pa ba? Oo, may lagnat pa ako. Mukhang tinamaan ako ng trangkaso
Tumawag nga nanay mo kagabi. Sobra siya nag-aalala sa'yo eh. Ang sabi nga pala niya, tawagan mo siya ngayon pagkagising mo. Hanggang ngayon nahihilo pa rin ako eh. Makisuyo na nga ako. Mag-init ko ng tubig at iinom ako ng gatas. Agad namang tumalima si Laika habang si Erika naman ay dinadayal ang numero ng ina. Hello, Erika, anak. Mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Eto, hindi pa rin ako okay, Nay. Nahihilot may lagnat pa rin po ako. Gusto mo bang puntahan na kita ngayon dyan? Naghahanap lang ako ng mahihiraman ng pera para may pamasaya ako papunta dyan. Ay, wag na po kayo mag-abala, Nay. Gagaling din po ako. Sa susunod na Biyernes na po ako uuwi. Nag-aalala kasi ako sa'yo, anak. Gusto kitang makita at alagaan kahit ilang araw lang. May kasama naman po ako dito. May nag-aasikaso at nag-aalaga po sa akin dito. Ay, nakakahiya naman sa kaibigan mo. Mabait po si Laika. Hindi naman po niya ako pababayaan eh. Ay, basta inumin mo sa tamang oras sa mga gamot mo para gumaling ka kaagad, ha? Opo, Nay. Sige po at kakain muna kami ng almusal para makainom na rin ako ng gamot. Isinali ni Laika ang mainit na tubig sa tasa. Siya na rin ang nagtimpla ng gatas ni Erika. Pagkaabot sa kaibigan ng tasa, ay saka siya nagtimpla ng kape na para naman sa kanya. Iba talaga mag-alala ang nanay, no? Oo naman. Kahit sino namang nanay mag-aalala kapag may sakit ang anak nila, lalo na ako na malayo pa sa kanya. Naisip ko lang na kapag nakipag-date ka pala magkakasakit ka. Muntik maibuga ni Erika ang gatas na iniinom. Nangaasar ka na naman ba? Bigla ko lang naisip na sobrang kayata sa date nyo ni Sam kaya ka dinapuan ng sakit. Hindi nga sabi date ang ginawa namin. Okay, hindi na. Sabi mo eh. Lumipas ang 4 na araw. Medyo gumanda ang pakiramdam ni Erika. Araw ng Miyerkules nang magdesisyon siyang pumasok na dahil ilang araw na siyang absent. Ipinagpapasalamat na lang talaga niya na natapos muna ang midterm exams bago siya nagkasakit. Habang nakaupo sa loob ng room, mapapansin pa ang pangangalumata ni Erika. Pumayat din ito at halata na galing sa sakit. Kinumusta siya ng mga kaklase. Nagmagandang loob pa ang mga ito sa kanya dahil pinahiram siya ng notebook para maisulat niya kung tungkol saan ang napag-aralan nila noong mga araw na absent siya. 10:00 ng umaga nang magsimula ang klase nila kay Sir Vince. Halata sa aura nito ang pagiging seryoso ng oras na yon. Bagay na napansin ni Erika. Mas sanay siya na palaging masaya at nakangiti ito kung magturo. Sa tuwing titingin si Vince kay Erika ay napapansin ng dalaga na parang may kakaiba sa tingin na yon. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng mumunting kaba. Pinilit niyang mag-focus sa itinuturo nito. Pagkatapos ng klase ay hinintay ni Erika na makalabas ang lahat ng kaklase niya. Habang abala si Vince sa pagbubura ng whiteboard ay lumapit si Erika dito. Sir, sorry po kung ilang araw akong absent. Nagkasakit po kasi ako at ngayon lang bumubuti ang pakiramdam ko. Oo, alam ko na galing ka sa sakit. Sinabi ni Laika sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo mabuti-buti na po. Medyo hirap ang maglakad at umakyat sa hagdan. Pakiramdam ko po namamanhid ang mga binti at paa ko. Nagpa-check up ka na ba? Delikado kapag mababa ang potassium mo. Hindi pa po, sir. Siguro kapag nakauwi ako sa amin, sasabihin ko po sa nanay ko. Huwag mong ipagsawalang bahala yan. Unahin mo ang kalusugan mo kaysa sa ibang mga bagay. Maraming salamat po, sir. Itatanong ko na rin po pala kung may review po tayo mamayang hapon after ng klase ko. Wala muna ngayong araw. Mas mainam kung magpapahinga ka muna at baka naman mabinat ka. Kapag magaling ka na ng gusto, saka tayo sumabak ulit sa pagre-review. Maraming salamat po talaga, sir. May kasabay ka bang kumain ngayong lunch break? Gusto mo sumabay ka sa akin para makasiguro ako na makakakain ka na marami ngayon?
Bumawi ka dahil ang laki ng ipinahayat mo. Wag na po, sir. Nakakaya naman po kung sasabay pa ako sa inyo. Huwag mo muna akong tanggihan ngayon. Kahit saan mo gustong kumain, sabihin mo lang sa akin kung saan. Libre ko naman eh. Nahiya nang tumanggi si Erica kaya wala siyang nagawa kundi ituro kung saan sila madalas kumakain. Pagdating sa kantin sa labas ng school ay mahaba na ang pila. Pinaupo ni Vin si Erica sa pangdalawahang upuan saka siyang pumila para bumili ng pagkain nila. Nagulat pa si Erica nang ilapag ni Vince ang isang tray na puno ng pagkain. Nakakaramdam siya ng pagkailang nang makaharap na silang nakaupo ng guro. Ramdam kasi niya ang mga maiinit na mata ng mga estudyanteng nakatingin sa kanilang dalawa. Todo asikaso si Vince sa kanya at kulang na lang ay subuan siya nito. Erica, kumain ka na kumain ha. Huwag kang mahiya sa akin. Ubusin natin ang lahat ng pagkain ito. Napakarami naman po ng binili niyo, sir. Parang nasa fiestahan tayo ah. Napangiti si Vin sa tinura ng dalaga, saka ipinagsandok ito ng ulam. Nagsalin din ito ng soft drink sa kanilang baso. Habang maganang kumakain ay nagulat pa si Erica nang biglang pumasok sa kantin sina Laika at Sam. Gulat din ang reaksyon ng dalawa. Nakangiti si Laika at parang tinutokso siya nito na kasama niya si Sir Vince habang si Sam naman ay seryoso ang mukha na parang nagtatanong kung bakit sila magkasamang kumakain. Iniiwas ni Erica ang paningin sa dalawang kaibigan at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Pagkatapos ng lahat ng klase ni Erica sa hapong yon ay diretsyo na siyang umuwi sa dorm. Habang naglalakad palabas ng gate ng school, ay hinarang naman siya ni Sam. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Basta, doon tayo mag-usap sa cafe malapit dito. Nagtataka man sa kakaibang kinikilos ng lalaki ay pinagbigyan niya ito. Pagdating nila sa cafe ay umorder sila ng malamig na maiinom. Tungkol pala saan ang sasabihin mo? Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin. Umpisahan mo sa simula. Saglit na natahimik si Sam at sumipsip sa basong nasa harapan. Pinag-iisipan niya ang mga tamang salita na gagamitin para hindi magalit sa kanya si Erica. Bumuntong hininga si Sam bago nagkalakas ng loob magsalita. Bakit kayo magkasama at magkasabay kumain ni Sir Vince kaninang tanghali? Panay pa naman ang hintay namin sa'yo kanina. Ah, yun ba? Niyaya lang ako ni sir at hindi ko nagawang tumanggi. Pasensya na kung naghintay kayo sa akin. Kailangang hindi na yun maulit at kung pwede lang iwasan mo na siya. Hindi magandang tignan na magkasabay kayong kumain kanina. Pinagtitinginan at pinagchichismisan kayo ng mga kumakaing estudyante. Ang masama niyan kapag kumalat sa buong school ang tungkol dyan. Ah, wala namang masama sa ginawa namin ah. Parang sabay lang kumain, machichismis na kami. Grabe naman yata ang dumi ng isip ng mga tao rito. Pinagsasabihan at pinapaalalahanan lang kita sa pwedeng mangyari. Hindi natin hawak ang isip ng mga tao, kaya hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Napakabait ni sir para pag-isipan nyo ng masama. Paano kung iba ang intensyon niya sa'yo? Paano ang intensyon? Hindi mo ba nakikita o napapansin? Parang gusto ka ni Sir. Sa narinig ay hindi agad na nakakibo si Erica. Parang hindi nag-sink in sa utak niya ang sinabi ni Sam. Ilang sandali pa ay unti-unti na niyang naintindihan ang pinupunto nito. Kahit magustuhan niya ako, hindi ko naman siya magugustuhan. Priority ko ang pag-aaral ko, Sam. Kailangan kong makatapos at tuparin ang pangarap ko. Tigilan na natin ang tungkol sa isyu na to, ha? Ayoko ng gulo o kahit anumang chismis na madadawit ang pangalan ko. Kung tapos ka na sa sasabihin mo, uuwi na ako. Kailangan ko pa magpahinga. Gusto kita, Erica. Kahit sabihin mong hindi mo ako magugustuhan, ayos lang sa akin. Hihintayin ko makatapos ka hanggang sa matupad mo ang mga pangarap mo. Kapag ready ka na sa ganitong bagay, nandito lang ako at naghihintay sa'yo. Biling baliktad sa kama si Erica ng gabing yon.
Nagpagulo sa utak niya ang ginawang pagtatapat ni Sam sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung paanong haharapin o pakikitunguhan ito. Walang-wala sa hinagap niya na may lihim na pagtingin pala ang lalaki sa kanya. Binasa niya ang mga text messages ni Sam sa kanya pero hindi niya yon nireplyan. Puro sweet quotes ang mga ipinasa nito sa kanya. Ayaw niyang makaramdam ng kilig kaya inignore niya ang mga text at pinilit matulog. Biyernes ng hapon nang magpa siyang umuwi si Erica sa kanila. Mabilis lang ang naging biyahe kaya 7:00 pa lang ng gabi ay dumating na siya sa kanila. Mahigpit na niyakap siya ng ina at kinuha ang mga dala niya. Ay, mabuti naman at gumaling ka na. Kumusta ang biyahe mo? Hindi ba mabigat tong mga dala mo? Okay lang naman, Nay. Walang traffic, kaya medyo maaga akong dumating. Baka nagugutom ka na. May pagkain na dyan. Sige po, Nay. Kumain muna tayo at namiss kong luto nyo. Nang matapos kumain, ay isinalang naman agad sa washing machine ang mga dalang labahin ni Erica. Si Erica naman ay pumasok sa kwarto at naupo sa kama. Pinipisil-pisil niya ang mga binti. Nakakatulong yon para kahit papano'y magkaroon ng pakiramdam ang mga binti niya. Nang mapagod sa ginagawa ay nahiga na siya. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Nagising siya ng hating gabi na kumikirot ang mga binti. Mapait ang laway niya at parang lalagnatin na naman siya. Pinilit niyang bumangon para kunin ang gamot sa bag pero eksaktong nakatayo siya ay bigla siyang bumagsak sa sahig. Napaluha siya sa sakit kaya tinawag niya ang kanyang ina. Maya-maya ay nagising na ito at nagulat pa kung bakit siya nakasalampak sa sahig. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam, Nay. Basta pagkatayo ko, bigla akong bumagsak at hindi ko na kayang tumayo pa. Napakasakit ng binti ko, Nay. Kailan mo pa ba nararamdaman yan? Ngayon lang po. Dati walang pakiramdam tong binti ko kaya lagi kong hinihilot eh. Bukas na bukas din na ipapacheck up na kita para malaman natin kung ano yan. Nag-aalala na naman ako sa'yo. Kinabukasan ay nagpunta sa public hospital ang mag-ina. Pagkasabi sa nararamdaman sa nurse ay ginawa ng x-ray ang mga binti niya. Wala namang nakita na kakaiba ron at normal naman daw ang mga buto niya. Kinunan pa siya ng dugo para malaman kung ano ang sakit niya pero normal din ang lahat ng blood chemistry ni Erica. Pagkatapos maresetahan ng vitamins ay umuwi na ang mag-ina. Bumili muna sila ng saging at gatas dahil yun daw ang pampatibay ng buto. Nang gabing yon ay muling naulit ang nararamdaman ni Erica. Nagising siya na masasakit na naman ang mga binti niya. Sa sobrang sakit ay halos matawag na niya ang lahat ng santong kilala niya. Narinig ni Aling Lydia ang pag-iyak ng anak kaya naman pinuntahan niya ito sa kwarto. Napayakap na lang si Erica sa ina dahil hindi niya maintindihan ang kirot at sakit na nararamdaman. Sinubukan niyong hawakan ni Aling Lydia pero lalo lamang dumoble ang sakit na nararamdaman ni Erica. Halos gumulong siya sa kama dahil hindi niya na alam ang gagawin. Kinaumagahan nagpunta si Aling Lydia sa kapitbahay nilang manggagamot. Nanghingi siya ng mga dahon na pwedeng ipanggamot at ipangtapal sa binti ng anak. Binigyan naman siya ni Aling Aida ng mga dahon na mabisa sa mga kirot. Nang gabing yon ay muli na namang naulit ang sakit sa binti ni Erica. Dali-daling itinapal ni Aling Lydia ang mga halamang gamot sa binti nito pero hindi man lang yun nakabawa sa sakit. Sa sobrang taranta at aligaga ni Aling Lydia ay tumatakbong pumunta siya kay Aling Aida para sabihin na hindi umepekto ang binigay niya. Nang dumating si Aling Aida sa bahay ni na Aling Lydia ay naabutan niya si Erica na halos mahimatay sa sakit na nararamdaman. Kinakagat na nito ang unan at pabaling-baling sa higaan. Sa nakikita ni Aling Aida ay parang kakaiba ang sakit na dumapo sa dalaga. Lumapit ang manggagamot dito at pinakalma si Erica. Nakinig naman ang babae at sumunod sa utos ni Aling Aida. Tiningnan nito at pinagdikit ang dalawang hinliliit niya sa kamay.
Nagulat pa ang matanda nang makitang hindi yun pantay. Mukhang alam na niya kung anong klaseng sakit meron ng dalaga. Bumalik siya sa bahay niya para kunin ang mga gamit sa panggagamot. Nagtataka man ang mag-ina pero nanood na lang sila sa ginagawa ni Aling Aida. Nagsimulang magdasal ang manggagamot habang nakapikit. Maya-maya ay inipit nito sa 2 daliri sa paa ang palito na dala. Naghumiyaw sa sakit si Erica. Napahiga siya sa kama at tumirik ang mga mata. Naiyak naman si Aling Lydia sa naging itsura ng anak. Dinaluhan niya ito at niyakap. Nagsimulang magtanong si Aling Aida kung sino ang kumukulam kay Erica. Noong una'y puro mahihinang ungol lang ang maririnig sa dalaga hanggang sa maya-maya pa ay sumisigaw na rin sa sakit ang ibang boses. Nagulat pa si Aling Lydia dahil boses lalaki ang naririnig niyang lumalabas sa bibig ni Erica. Anong nangyayari sa anak ko, Aling Aida? Kinukulam ang anak mo at ang lalaking boses na yan ang salarin. Hoy ikaw, kung sino ka man, kapag hindi mo itinigil ang pagpapahirap na ginagawa mo kay Erica, ikaw ang papatayin ko. Papahirapan din kita kagaya ng ginagawa mo sa kanya. Ano ang naging kasalanan niya sa'yo? Ano? Sumagot ka! Kailangan ko siyang lumpuhin para hindi na siya makakagala pa. Inuuna pa niya ang gumala kaysa mag-review. Dapat lang sa kanya yan. Bawiin mo lang ginawa mo sa kanya kung gusto mo pang mabuhay. Dahil lang sa maliit na dahilan kaya ginawa mo ito sa kanya. Wala kang kasing sama. Buhay ka pa pero sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Oo, babawiin ko na. Parang awa mo na, itigil mo na yan. At napakasakit. Itinigil na nga ni Aling Aida ang pagpapasakit kay Sir Vince na napag-alaman nilang siyang kumukulam at nagpapahirap kay Erica. Nang matapos si Aling Aida sa panggagamot ay parang walang nangyari sa dalaga. Nagising ito na mugto ang mga mata pero himalang may pakiramdam na ang mga binti at paa niya. Ikinuwento ng manggagamot ang tungkol sa nangyari. Noong unay, hindi makapaniwala si Erica sa nalaman pero nariyan ang ina para magpatunay na totoo ang kwento ni Aling Aida tungkol sa nangyari sa kanya. Nakaramdam ng lungkot si Erica dahil hindi niya akalain na ganoon ang gagawin ng inaakala niyang mabait na guro sa kanya. Naluha siya at naisip na tama ang lahat ng sinabi ni Sam sa kanya na kailangan niya talagang iwasan ang guro nilang si Sir Vince. Umaga ng Lunes, pagkatapos ng unang klase ni Erica, ay sa klase na ni Sir Vince ang susunod. Pagdating sa room ay nagtaka pa sila kung bakit iba ang pumasok na professor. Akala nila ay namali lang ito ng pasok pero bigla itong nagpakilala na siya na ang papalit kay Sir Vince. Umugong ang bulungan sa ibang mga estudyante hanggang may isang naglakas loob na magtanong kung bakit wala na si Sir Vince. Sumagot naman si Ma'am Delara na nag-resign na si Sir Vince sa school na yon kaya hindi na makakapagturo pa. Nagkatinginan ng makahulugan sina Erica, Laika at Sam. Hindi lingid sa dalawa ang nangyari kay Erica. Ikinuwento nito ang nangyari sa kanya. Ang balak pa sana ni Erica ay kumprontahin ang guro para itanong kung bakit yun nagawa sa kanya pero ngayon ay wala nang pag-asa pang malaman ang sagot dahil tuluyan na nitong nilisan ang eskwelahan nila. Hayaan mo na. Ang importante, magaling ka na ngayon at nalaman mo kung sino ang gumagawa niyan sa'yo. Nung una pa lang, wala na talaga akong tiwala kay Sir Vince. Iba siya kung makatingin sa'yo. Hindi mo lang napapansin kasi masyado kang busy at focus sa pag-aaral. Grabe si Sir, no? Hindi natin akalain na marunong palang mangkulam. Sana lang kung lilipat siya ng papasukang eskwelahan, huwag niya nang uulitin kung ano yung ginawa niya sa akin. Hindi biro yun Muntik na akong mamatay sa sobrang sakit ng binti ko. Kapag kinulam ka ulit, sabihin mo sa manggagamot na tuluyan na siyang patayin. Tignan natin kung makakapambiktima pa siya ng mga estudyante niya. Nahinto lang ang tatlo sa bulungan nang magsimula ng magturo si Ma'am Delara.
Sa buong oras ng klase ay walang natutunan si Erica. Gumugulo pa rin kasi sa isip niya ang tungkol sa nangyari. Habang nabubuhay siguro siya ay hindi na niya makakalimutan ang kakatuwang karanasang yon. Napag-alaman niya rin kay Sam na nag-usap pala ang dalawa tungkol sa kanya. Inamin ni Sir Vince kay Sam na may gusto ito kay Erica at nakakaramdam ito ng selos nang makita silang magkasama sa peryahan ng gabing yon. Dahil sa selos at inggit, kaya nagawa ni Sir Vince na kulamin siya. At kinabukasan nga ay doon siya nagsimulang magkasakit. Malinaw na kay Erica ang lahat kung bakit siya kinausap ni Sam ng araw na yon sa cafe. Sa ngayon ay focus muna siya sa pag-aaral. Kung totoo ngang kaya siya nitong hintayin, ay malalaman niya kapag nakatapos na siya ng pag-aaral at natupad na niya ang mga pangarap niya.